Good morning mga ka-okay, magandang umaga, lungsod ng Olongapo. Nasa huling Huwebes na po tayo ng buwan ng Nobyembre at ramdam na natin ngayon ang Kapaskuhan. Ganun pa man, welcome po sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas True Online. Hatid sa inyo ng Sobic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Corporal Carla Riason, ang CAD PNCO ng Police Station 5. Ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gapo. Muli, happy Thursday mga ka-okay at sa ating mga listeners at viewers, sana safe po tayong lahat. Christmas is in the air, naway sumapit ang Kapaskuhan na may pagpapala at biyaya sa bawat Olongapeño. Kaisa ng bawat Pilipino, ng bawat Olongapeño, may tataguyod natin ang mga adhikaing magpapaganda ng ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang bagong Pilipinas. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programa at aktibidad na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa Olongapo. Sa ilalim yan ng aming pamumuno ng aming City Director Police Colonel Richie R. Claraval, upang mayalid sa atin ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod. At sa pamamagitan ng ating mga PNP activities, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Katuwang ang himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mga malawak na impormasyon. Tama yan, partner. Abangan din po natin ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. Kaya naman po, paki-like and share na po ang ating post ngayon para sa ating radio program. And of course, give us your heart icon mga ka-okay. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities, sa ilalim yan ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Richie Claraval, at sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layuning magpatibay ang magandang ugnayan ng ating komunidad. Kasama ng Police Region Office 3, sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., kaagipat ang ating mga partner agencies upang maabot ng ating kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula po noong November 17 hanggang November 2025 bilang bahagi po ng ating previous week. Sa kabuuan po ay ang ating Olongapo City Police Office ay nakapag-aresto po ng 15 individuals at mula po yan sa ating magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 11 drug personalities po ang naaresto mula po sa matagumpay na isinagawang 8 anti-illegal drug operations ng Olongapo City Police Office, kung saan nakapagkumpiska tayo ng illegal na droga na may kabuuang standard drug price na 715,191.80 pesos na kung saan ay mahigit kalahating milyong piso. Kaugnay nito, higit kalahating milyong halaga ng shabu kumbiskado, 2 HBI timbog sa ipinatupad na bypass ng Pulis Gapo.
Dalawang high-value individuals o HVI ang matagumpay na nadakip sa ikinasang bypass operation ng Olongapo City Police Office na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 84.73 gramo ng shabu noong Linggo, November 23, 2025. Batay sa report, dakong 5:35 ng hapon ay isinagawa ng SPDEU ng Police Station 3 ang operasyon sa Quezing 18th Street, Barangay New Calalake na nagsilbing lugar ng transaksyon. Matapos ang aktwal na pagbentahan, nadakip ang mga suspect sa Barangay Old Cabalan, Olongapo City. Nasamsam mula sa operasyon ang 7 plastic sachet ng shabu na may kabuuang timbang na 84.73 gramo na may standard drug price na 571,696.40 pesos. Nirecover din ang isang pirasong tunay na 1,000 peso bill, 9 na pirasong budel money at isang Honda Click motorcycle na ginagamit umano ng mga sospek. Ayon sa pamunuan ng Olongapo City Police Office, ang matagumpay na operasyon ay malinaw na pagpapatupad na pinaigting ng PNP Focus Agenda, partikular sa kampanya ng kontra-ilegal na droga, pagprotekta sa komunidad at pagpapanatili ng ligtas na komunidad. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 2 ang naturang sospek at naharap sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Samantala, para naman po sa ating accomplishment on wanted person, 5 wanted persons po ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula po sa magkakahiwalay na kinasang manhunt operations sa buong lungsod ng Olongapo. Kaugnay nito, nadakip ang 5 akusado sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property na inisyu ng presiding judge ng Municipal Trial Court, 3rd Judicial Region ng Subic, Zambales. Attempted theft na inisyu ng presiding judge ng Municipal Trial Court in City's 3rd Judicial Region ng Branch 5 sa lungsod ng Olongapo. Kasong theft in relation sa Article 309 of the Revised Penal Code na inisyu ng presiding judge ng Municipal Trial Court in Cities, 3rd Judicial Region ng Branch 5 sa lungsod ng Olongapo. Service of sentence for the violation of RA 7610 na inisyu ng presiding judge, Family Court, Branch 12 sa lungsod ng Olongapo. At violation of Article 2, Section 5, 1, Article 1 and Section 11 RA 9165 na inisyu ng presiding judge, National Capital Judicial Region, Regional Trial Court, Branch 175 sa lungsod ng Maynila. Ang inarestong individual ay maayos na ipabatid ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang lubos na naunawaan. Pansamantalang nananatili sa custodial facility ng mga police station para sa wastong dokumentasyon at nakatakdang dalhin sa kaukulang hukuman para sa karampatang legal na proseso. Naku, marami pa tayong idadagdag na balita dyan. Magbabalik po ang Balitang Pulis Ka po para po talakayin ang iba pang mga karagdagang balita. Magbabalik po kami para sa mga mahalagang impormasyon. Babalik at stay tuned. Stay tuned and we will back. Balitang Pulis Ka po. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Ka po. Para naman po sa ating karagdagang balita sa pagpapatuloy po, isang rebelde na dating miyembro naman ng Anak Pawis ang sumuko sa tanggapan ng Olongapo City Mobile Force Company upang talikuran ang pagsuporta nito sa dating makakaliwang grupo na kanyang kinabibilangan. Si alias Jim, di tunay na pangalan, ay nagbalik loob sa pamahalaan sa tulong ng City Intelligence Unit para sa kanyang panibagong buhay. Pinuri naman po ni Police Colonel Claraval, ang aming City Director, ang nasabing individual dahil sa tapang at kabutihang loob na isuko ang sarili para sa panibagong bukas na may pag-asa at pag-unlad kaakibat ang kapulisan at pamahalaan.
Patuloy po ang Olongapo City Police Office sa adhikaing himukin ang ating mga kababayan na minsan ay nalihis ng landas at magbalik loob at yakapin ang bagong Pilipinas. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay sa pamahalaang lungsod ng Olongapo at pati na rin sa tulong ng mga BIN or yung mga Barangay Intelligence Network. At para naman po sa ating pagpapaigting ng ating information operations, pinapaabot po ng aming City Director ang taos-puso niyang pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, ating mga barangay, pati na rin po ang ating mga kababayan, partner, ano? Yes. Dahil sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaugnay nga po nito, noong November 18 ay pinagdiwang ang 2025 Barangay Excellence in Service and Transformation of Olongapo Awards sa may SMX Convention sa lungsod ng Olongapo na may temang alab at galing ng barangay, bayanihan, sa serbisyo, sandigan ng maunlad ng Olongapo. Taos-pusong tinanggap ng Olongapo City Police Office ang sertipiko ng pagpapahalaga na iginawad sa aming City Director, Police Colonel Richie R. Claraval bilang pagkilala sa kanyang mahalagang ambag bilang kasapi po ng City Assessment Team para sa 2025 Best of Olongapo Awards. Sumasalamin ang karangalang ito sa matatag na dedikasyon ng Olongapo City Police Office sa tapat na serbisyo, integridad at aktibong papel nito sa pagsusulong ng kausayan sa pamahalaang lokal at sa iba't ibang barangay ng ating lungsod. Muli po, maraming salamat sa inyong walang humpay na pagpupugay sa isang di matatawarang pagkilala sa pagsisikap at kagalingan ng aming minamahal na City Director at sa lahat ng bumubuo ng Pulis Gapo. Nariyan pa rin ang ating public advisory sa usapang fake news, text scam o yung tinatawag nating misinformation, disinformation at malinformation. Pinaigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra sa pagkakalat ng maling balita o impormasyon. Nanawagan ang kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ibahagi online. Ang pagkalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa komunidad, lalo na kung ito ay galing sa social media. Ang ganitong balita ay mabilis na kumalat sa social media dahil sa mga iresponsableng taong nagbabahagi nito na hindi inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong katampatang parusa sa ating batas sa ilalim ng Section 18, Article 154 ng Republic Act 10951 na tinatawag na Anti-Fake News Act of 2017. Maaaring makulong ng hindi bababa ng 6 na buwan at maaaring magmulta sa abot ng 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Nananawagan kami sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Sama-sama nating sugpuin ang pagpapakalat ng fake news. Kaugnay din yan, partner, binababatid po ng Olongapo City Police Office sa publiko ang babala laban po sa text scams at peking mensahe na gumagamit ng pangalan, posisyon o pagkakakilanlan ng mga tauhan ng PNP. Ibig sabihin po, for example ako, isa akong ordinaryong individual, nakakatanggap ako ng mga text messages na nagpapakilalang isang miyembro ng PNP. Ang PNP ay hindi naniningil ng pera, humihingi ng personal na impormasyon o tumatanggap ng bayad sa pamamagitan ng text messages, tawag o online platforms. Anumang mensaheng ganito ay peke po at dapat pag-ingatan at huwag pagkatiwalaan. Hinihikayat ang publiko na agad iulat sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o sa Olongapo City Cyber Response Team ang anumang kahina-hinalang, mensahe o tawag upang maiwasan ang panlilinlang at scam.
At dahil nga talamak ngayon yung mga fake news, pag-usapan naman natin yung malinformation. Mga ka-K5, mag-ingat tayo sa malinformation. Ito yung maling impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan o panik. Ito ay may 3 uri. Una, misinformation, maling impormasyon na hindi sinasadya. Pangalawa, disinformation, sinadyang maling informasyon para manlinglang o makapanira. At ang pangatlo ay ang malinformation, totoong impormasyon pero ginagamit sa maling paraan para makasakit, makapanira at manakot. At para naman po sa aming community engagement, ang mga kababaihan ng Olongapo City Police Office po ay nakibahagi para po sa ating 18-day campaign to end violence against women noong Martes po yan, noong November 25. Kasama ka ba dito, partner? Yes. Ayan, ano? Ang isang kaganapang pinangungunahan ng Department of Tourism Region 3 at nilahukan ng iba't ibang katuwang na ahensya at organisasyon. Nagtipon-tipon ang mga kalahok mula po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, NGOs, paaralan, grupong pangkomunidad upang ipakita ang kanilang suporta sa advokasya. Isa sa mga tampok na programa ng mga naganap na aktibidad na yun ay ang Advocacy Walk na may layuning mapataas ang kamalayan ng publiko at hikayatin ang sama-samang pangkilos laban sa karahasan sa mga kababaihan. Maliban po dyan, dumalo rin po ang ating Mayor Roland C. Paulino Jr. na nagpahayag din po ng lubos na suporta sa pagpapatibay ng mga lokal na programa na nagpoprotekta at nagpapalakas po sa kababaihan ng Olongapo City. Nananatili pong nagkakaisa ang Olongapo City Police Office kasama ang ating mga komunidad sa pagsulong ng isang ligtas at vow-free na kapaligiran para po sa lahat ng ating mga kababayang Olongapeño. At yan ang aming accomplishment on community engagement at intensified information operation. Magbabalik po ang Pulis Gapo para naman po sa ating mga ilang paalala at safety tips. Manatili po nakatutok sa himpilan ng 97.5. Balita Pulis Gapo. Muli nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo para po sa karagdagan nating community engagement partner. Tayo ay nagkaroon ng summing up ng ating tawag dito, Revitalize Police sa Barangay, partner, at also the Anti-Illegal Drug Abuse Council meeting at ang Peace and Order Situation Updates ng Barangay Mabayuhan. Nakasama natin dito ang PARDS FII, ang Mabayuhan Senior High School at ang iba pang mga agencies, partner, na kung saan nga po ay nakasama din natin dito ang Police Station 5 and also the Olongapo City Police Office headed by Police Lieutenant Colonel Henrico M. Binan, ang ating Deputy City Director for Operations, na kung saan nga po ay binigyan diin po dito sa ating programa yung pong mga dapat po nating talakayin at bigyan ng pansin para sa ating peace and order, and also sa pagpapatibay din po ng ating barangay and the police partnership para po sa ating anti-criminality and also from the illegal drugs preventions. And also, gusto ko rin din bigyan ng pagkilala at pasasalamat ang ating pong punong barangay Edwin Esposo, na kung saan nga po nagbigay po siya, nag-donate siya ng 2 bisikleta sa atin. So sa ating pong Barangay Mabayuhan under the chairmanship of punong barangay Edwin Esposo, maraming salamat. Thank you po. At sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Kasabay na po na pag-umpisa ng ating mga kaganapan sa ating lungsod, kaya naman po magbigay tayo, partner, ng mga safety tips para po sa ating kaligtasan ng ating kababayan. Bago po mag-share ng anumang pong post online, sundin po ang mga simpleng tips na ito. Partner, pakibasa. Una, i-verify ang pinagmulan.
Siguraduhin galing sa lehitimong source o opisyal na ahensya. Basahin ang buong mensahe. Huwag mag-share base lang sa headline o larawan. Suriin ang petsa at detalye. Siguraduhin kasalukuyan ang impormasyon at hindi luma. Ihambing sa iba pang sources. Tingnan kung pareho ang ulat sa ibang reliable na source bago maniwala. Mag-isip bago mag-share. Kung may duda, huwag agad ipasa o i-share. Mas mabuting i-report o i-verify muna. Huwag basta-basta maniwala sa forwarded messages o social media post. Kadalasan kasi dito kumakalat yung mga peking impormasyon. Yes. Iulat ang peking impormasyon. Kung nakikita na maling impormasyon o scam, pwede itong i-report sa Olongapo City Cyber Response Team o sa pinakamalapit na pulisya. Maging responsable at maging mapagmatsyag. Ang bawat isa sa atin ay may papel po sa pagpipigil ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Base po sa ating Batas Republika 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, ang sinuman pong gagamit ng internet, social media, or electronic devices para sa pagpapakalat ng peking impormasyon o paninilang ay maaaring pong parusahan ng pagkakakulong at pagmulta. Pagkakakulong ng aabot sa 12 years, depende po sa bigat ng kaso at epekto ng maling impormasyon. Maaari din po kayo magmulta na aabot naman po ng 1,000 or 1 million pesos kung ang pinsalang dulot sa publiko o individual ay lubhang malubha. Ayan. Lagi pong tandaan, ang kaligtasan ay nasa ating kamay. Stay prepared, stay safe mga ka-OK. Be a responsible citizen online. Huwag maging trending sa maling paraan. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway po yan, meron po tayong napulot na aral at mag-ingat po tayo lagi mga ka-OK. Anong katanungan, suggestion, sumbong o impormasyon, maaring magsadya sa pinakamalapit na barangay at police station sa inyong lugar. Kaya naman narito ang aming hotline numbers. Ang Olongapo City Cyber Response Team, ito po yung kanilang contact number, 0908-590-5664. Sa Olongapo City Police Office Headquarters naman po, 0998-598-5546. Sa Mobile Force Company, 0920-415-4070. Sa Police Station 1, ito po yung mga barangay na sakupan, Barangay Kalaklan, West Bahak-Bahak, East Bahak-Bahak. Ito po yung kanilang contact number, 0998-598-5547. At sa Police Station 2 naman po, ang barangay na nasa sakupan nila ay yung New Banikain, New Kababae, New Ilalim at West Tapinak. Ito po yung contact number nila, 0998-598-5549. At sa Police Station 3 naman po na nakakasakop sa may Barangay New Asinan, Pag-asa, New Kalalaki, Istapinak. Ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5561. At sa Police Station 4 naman po na nakakasakop sa may Barangay Old Cabalan at New Cabalan, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5563. At sa Police Station 5 naman po na nakakasakop sa may Barangay Mabayuan, Gordon Heights at Santa Rita, ito ang kanilang hotline number, 0998-598-5567. At sa Police Station 6 po na nakakasakop sa may Barangay Barreto, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5569. Para sa ating social media account, please follow our Facebook page at Pulis Gapo Disiplinado. And please give your likes, comments, and shares na po sa ating Facebook account at Olongapo City Police. Diyan po ninyo makikita ang aming mga conducted activities and accomplishment. And also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At nais din po naming ipromote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. Ganon din ang programang Alagad ng Batas tuwing Biyernes ng gabi, 3 p.m. to 8 p.m. At ang Police News Network Facebook page. Gusto na rin po namin i-acknowledge at pasalamatan ng tulong at suporta ng ating mga advocacy support groups. Sino-sino sila, partner?
Una dyan yung Right from the Heart Ministry with Pastor Erwin Cabalang, City Tourism Office ng Olongapo headed by Miss Josefina Legaspi, Peace Community Action Group ng Olongapo headed by Miss Janet Glino, ang Salaam Advocacy Support Group or SPAG, Citizens Crime Watch or yung CCW, Community Information Service Support Group or yung CISSG headed by Sir June Legaspi, Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Service Foundation International Incorporation or yung PARDS F2 headed by Miss Mirna Guevara, faith-based volunteers tulad na lamang ni Pastor Reynaldo Gamaw and Pastor Odeg Valbuena ng Subic Bay Baptist Church at from Jesus Miracle Crusade Ministry ni Brother Boy Kaluya, Project Dorcas ng Women in God Service or WINGS headed by Miss Analisa Balbuena. Ayan, maraming salamat po sa inyong tulong at suporta. Naway patuloy po pa rin ninyong suportahan ang aming mga programa, partner, lalo sa inyo sa Police Station 5 na kung saan ay marami pa rin kayong mga upcoming activities. Opo, lalo na itong November 30, partner, maraming activity yung Police Gapo. Ayan, partner, baka meron kang gustong batiin. Ayun, binabati ko pala yung NUP namin sa Police Station 5, NUP ni Merba Olivares. Happy birthday sa iyo, Memerbs. Ayan, belated happy birthday rin po kay Police Major Edmer Gloria na nag-birthday noong November 21. Ayan. Happy birthday, sir. At belated happy birthday po sa aking tatay, si Archimedes Argonillo na nag-birthday po noong November 20. At belated happy birthday rin po kay Police Colonel Romel Batangan, ang ating DRDA na nag-birthday po noong November 23. Ayan, sa lahat po ng mga nagdaos ng kanilang kaarawan, happy birthday po. Ayan. Okay na, partner? Okay na ako, partner. Okay, sige, magpaalam na tayo. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Corporal Carla Riazon. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office, ang alam po ng aming City Director Police Colonel Richie Rodriguez Claraval. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Clear, DJ Miko, Sir Andrew and Sir Mel and DJ Sunny. Ma'am, ayan, nakasama natin ngayon. Thank you for giving us the valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. And syempre, sa ating mga viewers and listeners na walang humpay na sumusuporta sa atin upang maitaguyod ang ating mga layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, dito sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes po yan ng umaga. Dito lamang po yan sa Balitang Police Gapo.